Romans chapter 12, verse 1 and verse 2. Sabay-sabay po tayong magbasa. Ready? Read. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang manaming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Ngayong hapon po, nais po namin lubusan Panginoon na magpuri at magbigay ng parangal po sa iyong kadakilaan po, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng ginawa niyo po sa buhay namin, sa mga nakalipas pong araw, Panginoon, ng linggo pong ito. Maraming salamat po dahil muli ka po namin lubusang nakilala sa buhay ng bawat isa po sa amin, simula po sa provision, protection, at maging sa mga kagalingan po sa amin po mga karamdaman, Panginoon. Maraming salamat po dahil pinintulot niyo po ang amin po mga na-experience, ang amin po mga naranasan at mga sitwasyon na dumaan sa aming buhay. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy ka po na kumilos po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy po namin na makilala ang iyong kadakilaan po sa aming buhay. Pamanhin po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At dalangin po namin, Panginoon, sa aming pakikinig ng mensahe, kami po ay pagpalain at ito po ay maging kabusugan din po sa bawat isa po sa amin. Na kung sa amin pong mga pangangailangan, ito po naway umangkop, Panginoon. At dalangin po namin na ikaw po siyang maghayag at gamitin mo lamang po ako, Panginoon, as your messenger, Panginoon, na to speak and proclaim your word, Panginoon. Dahil ako man po, Panginoon, sa aking sarili, wala po akong magagawa kung wala po ang iyong habag at biyaya, Panginoon. Makakapagsalita po ako dito, Panginoon, pero kung wala po ang iyong pagkilos, wala din po ang biyaya, Panginoon. Kaya dalangin ko po na ikaw po ang siya lamang pong gumamit po sa akin. Ikaw lamang po ang siyang maghayag ng iyong mensahe, Panginoon. Sa pangalan po namin, Panginoon Kristo, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Nakakaupo na po kayo. Ayan. Nung nakaraang linggo po, natalakay po natin yung Romans chapter 12, verse 1 and 2. Pero nag-focus po tayo in verse 1. It's all about sacrifice. Na kung saan, excuse me po. Ayan. So ngayon po, pagpasensyahan nyo na po medyo may pagka-husky po ang aking boses. Yeah. Medyo may angas po na meron po ako dito. Meron po. Ayan. Meron po ako. Thank you po. Ayan, so pagpasensya nyo na kung mayroong mga pagsabog na maririnig kayo. Mayroong mga pagkulo-kulo. So yan po ay part po ng atin pong mensahe. Ay hindi. So yan po ay part po ng boses ng iyong tagapagsalita po ngayon. Ayan. So nung nakaraan po tinalakay po natin in Romans chapter 12, nag-focus po tayo in verse 1, yung pong tinatawag nating self-sacrifice. Amen. Kung naalala nyo po, yung definition po ng self-sacrifice, tayo po mismo sa sarili po natin, isasakripisyo po natin yung buhay po natin para po sa Diyos. Hindi na po tayo magsasacrifice po ng hayop para po alternative po para sa atin, kundi tayo na po mismo lalapit sa Diyos. Kaya po mga kapatid, doon po tinalakay po natin, may mga bagay ayon na dapat isakripisyo. Tubig. Ayan. Sakripisyo nga. Ayan. So, medyo sacrificial kapag inuubo magsasalita. Ayan. So, kanina nga po gustong-gusto ko sana din kumanta. Kaso, congregational singing pa lang talagang masigabo na ang pagsabog. Hindi palakpakan, kundi yung pagsabog ng aking So, mas mainam na po kaysa last week, nung nagpipreach po ako last Sunday, talagang inapoy po ako ng hindi po ng banal na espiritu. Pero at the same time na din po siguro, kundi inapoy po ako ng lagnat that time. Kaya sa biyaya po ng Panginoon, hindi ko nga po sana kalain, hindi ko po alam na makapag-preach pa ako. Pero sabi ko, Panginoon, gusto ko ito i-deliver this message. Kasi napakalaga ng mensahe pong ito. Yung mensahe nga po natin last Sunday, ano po yung title po nun? The Golden Rule. So yun po ay golden. Kaya sabi ko, Panginoon, napakahalaga po nito. So kung lubin mo ako makapag-preach. At sa biyaya po ng Panginoon, yung panyo ko nga naiwan ko dyan sa So halos nawala yung ko nung ako'y nagpipreach na sa biyaya ng Panginoon. So kaya doon ko talaga napatunayan higit lalo ang kapangyarihan ng Panginoon
So, hindi natin alam, baka the same din, mangyari din ngayon. Na mawala din yung ubo ko. So, sa biyaya ng Panginoon. So, kung ano yung nangyari po sa akin nung Sunday, hindi ko rin po kinakaila at hindi po natin alam. Pinangawakan ko po, mangyayari din po yun sa akin ngayong Sunday. Ayan. So, magkaganon po, balik po tayo sa ating text, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ito po ay patungkol po sa pangangaral ni Apostol Pablo. Nabalikan po natin in Romans chapter 1 hanggang chapter 11, ito po ay patungkol sa kaligtasan. Ito po ay pangangaral po patungkol sa mga hindi paligtas at sa mga naligtas na sa Panginoong Jesucristo. At doon naman po para sa mga ligtas na sa Panginoong Jesucristo, in Romans chapter 12 hanggang Romans chapter 16, yan po tinalakay na Apostol Pablo yung mga tungkulin po ng isang Kristiyano, the Christian duties. Dito po itong chapter 12, ito po yung isa sa pinakamainam na summary ng Christian duties. Na kung saan, in this text, in our text, ito po isang familiar verse at atin pong muli pong himayin. Ang pamagat po ng message po na ito ay be not conformed but be transformed. Be not conformed but be transformed. Ang sabi po dyan sa text, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So ito po ay nagpapakita po patungkol po sa manifestasyon ng isa pong tunay na ligtas. It talks about the real manifestation of true saved and true believer. Na kung saan, kapag tayo po ay nakaranas na ng kaligtasan, hindi na po mahirap para sa atin na hindi mag-conform sa mundong ito, na hindi mag-compromise sa mundong ito, na hindi makiayon sa mundong ito, at magkaroon ng real transformation. Ang tunay na ligtas po, mga kapatid, may makikitang real transformation. Be transformed, not just conformed. Mga kapatid, sa mensahe pong ito, nais ko po sa inyong maibahagi yung po mga bagay po na dapat po nating, na mga bagay na hindi dapat tayo nakikipag-compromise sa mundong ito. May mga bagay po na dapat hindi po tayo nakikiayon sa mundong ito. Malaga po na maunawaan din natin ano ba yung kahalagahan ng hindi po makipag-compromise sa mundong ito. At ano po ba yung maaari nating gawin para manatili po tayo sa bawat araw ng buhay natin na tayo po ay nagkakaroon ng kalugod-lugod na buhay sa Diyos. Mayroon pong maliwanag po na inihahatid po ang mga talata pong ito na atin pong tatalakayin. Be not conformed, but be ye transformed. Pag sinabi pong conformed, mga kapatid, it means to be similar or identical. To be similar or identical. Na parang, pag sinabi pong to be, hindi ikaw yan. Hindi na ikaw yan. Pero, gagayahin mo pa din para maging similar ka, para hindi ka maging iba, at maging identical. Yun talagang as in, kaparehang kapareha. Na meron nga po tayong yung mga naka-encounter na mga products. Nakala natin original, yung pala, imitation. Hindi po local. Pag sinabi pong local, mga kapatid, ito ano lang po, misconception lang po ng karamihan. Pag hindi daw kasi original, local. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, pag sinasabi mo, ay, local yan, pag sinabi pong local, gawa yan ng sariling lugar. Gawa ng sariling bansa, gawa ng sariling probinsya. Na tayo po, madalas ginagamit natin yung salitang local. Local yan. Ano yan? Para, ibig sabihin, di na downgrade natin yung sariling produkto natin. Diba, tama? So, no, ako man, high school na ako, ganun pa din ang term ko eh. Ay, local anya, bako yung original. Sariling produkto, di na downgrade. Local anya yan. Hindi po tamang term ang local. Kasi pag sinabing local, sariling produkto kang lugar. So may mga quality tayong mga products, mga kapatid,
mga mga electric fan, yung mga gamit. Actually, yung mga Filipino brands po, yun po yung mga quality din pong may mga tayo, yung bench ata, yung pen shop, yung mga quality po yan. Sa mall, makakabili po kayo yan, local. So lang nagamit lang natin kasi hindi po siya, hindi po, yung ideya na kinukuha natin, kung hindi original, imitation. Ayan. Pabalik tayo, naalala ko lang kasi. Pero akong classmate, proud na proud. Kasi, yung niya daw, yung gamit niya, imported. Sabi ko, talaga, wow. Imported daw eh. Kasi yung sa local lang daw eh. Local man niya. Yun man sign man yan made. Basta imported niya, sabi ni eh. So, nung tinignan yung made in China, oo nga naman, imported pala. Made in China eh. Ayan. So, alam niyo po yung mga made in China, magagaling po sila mag-imitate. Imitation. Pag sinabing imitation, hindi talaga yun yung original na gumawa. Hindi yun yung original na produkto, hindi yun yung original na design. Ginagaya na lang nila, pero iba na ang quality. Ganyan po magaling ang mga Chinese. For example, gaya po nung nag-viral po nung nakaraan, yung mga pagkain na lang po, in-imitate pa nila. Yung mga itlog, yung pala plastic, yung ice cream, kinakain, masarap din, pero plastic din pala. So, nasusunog yung ice cream, imagine that. So, magaling yung mga Chinese maggawa ng imitations ng para bang totoo, pero hindi naman pala. Magkaganon po, mga kapatid. Nagko-conform. Kino-conform. Sa Kristiyano po, mga kapatid, meron din po mga nakakapasok po sa simbahan na kung titignan mo, parang mas may alam pa sa Kristiyano. May mas kakayahan pa sa tunay na Kristiyano. Pero hindi naman pala tunay na Kristiyano. Ano pong tawag po? Hindi po na-transform, na-conformed lang. Napaanod, napasama sa bilang. Gumagaya-gaya, pero paglabas sa mundo, hindi mo din nakakalaing Kristiyano. Nagko-conform. Pag sinabi pong conform, to be similar or identical. Gumagaya. Hindi ikaw yan, hindi ka talaga yan, hindi na ikaw yan, pero conform ka para maging similar. Kaya mga kapatid, makita natin yung idea po na sinasabi po dito ng Apostol Pablo, na tayo po bilang isang Kristiyano na, pwede pa tayong mag-conform. Saan po ang tinutukoy po dito? Ang sabi po dyan, and be not conformed to this world. And be not conformed to this world. Ang Kristiyano po pala, pag lumabas po sa simbahan, pwede pong mag-conform. Right. Paano paraan? Na ibig sabihin, Kristiyano na, pero pwede rin pong hindi maging Kristiyano. At may mga ilan pa rin pong pasaway na Kristiyano po talaga until now, they choosing to conform, not to show that they are transformed. Kaya mga kapatid, be transformed, not just to conform. Be not conformed, but be ye transformed. That's the very theme of our message on this afternoon. Kung saan mga kapatid, sinasabi po at tinuturo ni Apostol Pablo, maliwanag po na katuruan, na tayo po'y huwag makipag-compromise sa mundong ito. Huwag maki-ayon sa mundong ito. World. Ano po ba ang world na tinutukoy po dito sa text po natin? Bakit naman, brother, dyan ganyan? Sinasabi mo wag mag-conform sa world. Di ba mahal ng Panginoong Kristo ang mundo? Sinabi in John 3:16, for God so loved the world. Minahal ng Diyos ang mundo. So kung mahal ng Diyos ang mundo, dapat mahalin din natin ang mundo. Kung ano ang sistema ng mundo, kung ano ang ginagawa ng mundo, dapat ganun, mahal din natin. May mga maririnig po tayong Kristiyanong ganyan. May ilan pong Kristiyano, ganyan po ang justification po nila why they conform to the world.
para hindi ka persecute, para hindi ka usigin, kailangan mo mag-conform. Para ma-win mo sila sa Panginoon, kailangan mo mag-conform. Kasi sabi nga nila, the same feather, flock together. So kung hindi ka magiging gaya din nila, hindi mo sila ma-win. So may mga ganun pong strategy. May mga ganun daw pong sinasabi na principle para makapag-akay din. Kaya mga kapatid, ano po ba talaga ang tamang turo? Yung po bang ganun pong prinsipyo? O yung aplikasyon po ng verse pong ito? Napakaliwanag po mga kapatid na sinasabi po dito sa verse, and be not conformed to this world. Pag sinabi pong be not, hindi po yan yung nagkaroon ka ng lagdat tapos nagpasaway ka, gumawa ka pa din at nanumbalik yung lagnat mo. Yun po yung tinatawag na be not. Pero parang gano'n na din po ang magiging result po sa iyo kapag ginawa mo yung bagay na ito. Magbibinat ka. Pag sinabi pong binat, kapatid, ito po yung may pagdidiin na wag na wag. Amen. Binat. Not just do not, but be not. Wag nating susubukan. Kasi mayroon pong mga hindi magandang magiging epekto po sa bawat isa po sa atin. Kaya sinabi po ni Apostle Paul na be not conformed to this world dahil mayroon pong hindi magandang magiging resulta sa buhay ng bawat isa po sa atin. Right. Hindi na po natin kailangan ng message pong ito para malaman po iyon. Napakarami na po tayong natunghayan, napakarami na po tayong naranasan. Dahil lamang po sa pakikipag-compromise. Amen. Pero nga pong isang matandang Kristiyano, naligtas pa po nung taong 20th century pa po, nakaranas ng kaligtasan. At nagkapatotoo po, ngayon may asawa na, may pamilya na. At sinasabi niya sa mga kabataan na kung kayo pipili na magiging partner in life, piliin nyo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Huwag kayong mag-conform, huwag kayong makipag-compromise para hindi nyo maranasan ang aking mga naranasan. Ganun po, masyado pong naging madrama po ang nangyari po sa kanyang buhay. Why? Because of the consequence na siya po ay nag-conform. Kaya mga kapatid, ang plano po ng Diyos po sa buhay ng bawat isa po sa atin ay perpekto. Mayroon po magandang plano po ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At mangyayari lamang po yung magandang plano pong yon kapag tayo po ay susunod. Kung tayo lamang po ay susunod sa plano at kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So bago po tayo magpatuloy ng mensahe pong ito, bago po tayo medyo po pumunta po sa kalagitnaan, tanungin po muna natin yung ating mga sarili. Tayo personally na lang. Huwag na lang po kayong mag yes or no. Huwag na lang po kayong mag-choose kasi ng publicly. Kasi medyo personal po itong question ko. Kung ikaw papipiliin, deny the Lord or deny the world? Choose your side. Deny the Lord or deny the world? Tatanggihan mo ang Panginoon, isasangtabi mo ang Panginoon, o kaya naman, ang isasangtabi mo at tatanggihan mo yung mundo. Deny the Lord or deny the world. Magbigay tayo ng isang situation. For example, yung mga kamag-anak mo, niyayaya ka sa isang event, sa isang occasion na bihira lang in a life. Magiinuman. Mayroong event na Sunday. Mayroong pupuntahan. Anong pipiliin mo? Deny the Lord or deny the world? Sa school, ikaw bilang isang Kristiyano, nakita mo na pag may nakikitang Kristiyano binubuli, tinutuya ng mga classmate mo. Tapos ngayon, ano pipiliin mo? Papakita mo ba na pagiging Kristiyano? O pipiliin mo na lang na itago yung pagiging Kristiyano? Deny the Lord or deny the world? Kapag nakita mo yung mga friends mo, ano ba yung impression na binibigay mo sa kanya? Yung
Mga kaibigan mo, matagal mo nang hindi nakita. For example, may kakilala ka na nakita mo, nakasalubong mo sa daan. Pag nagkausap kayo, ano ba yung approach na pinapakita mo? Pinapakita mo ba na Kristiyano ka na? Natutuwa ka ba na sinasabi mo Kristiyano ka na? O tinatago mo na lang at nililihim mo na lang na sabihin na Kristiyano na ako? Deny the Lord or deny the world? Sa pang-araw-araw ba nating pamumuhay, ano po ba ang madalas nating kinahuhumalingan? Yung mga bagay ba na tinatangkilik ng karamihan? O yung mga bagay na dapat tangkiligin para maging espiritual? Deny the Lord or deny the world? Right. Doon po sa mga situations po na yon na binigay ko, mga circumstances po na yon na tinanong ko po sa inyo, kung majority po ng tanong po ninyo, ng sagot po ninyo ay deny the Lord, sinasabi ko na po sa inyo mga kapatid, in this very beginning pa lang, na ang mensahe po ito magiging masakit po para sa inyo. Pag majority po ng answer po ninyo ay deny the Lord, magiging masakit po ang mensaheng ito. Pero kapag pag majority of your answers din po ay deny the world instead of deny the Lord, ang message pong ito ay magiging pagpapala sa iyo. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, gusto ko po kayong bigyan po ng awareness bago po tayo magpatuloy. Pwede na pong lumabas po yung mga ayaw na pong makinig. Pwede na po kayong matulog. Dahil nais ko lamang pong ibahagi po yung salita po ng Panginoon na pinangusap lamang po sa akin ng Panginoon. Meron pa po kayong panahon para mag-decide. Ayan. So mga kapatid, be not conformed, but be ye transformed. Ayan, so masyadong intense yung iba. Hindi na makahinga yung iba. Nakita ko sa mga mukha niyo parang masyado na kayo intense. Ayan. Parang may nag-irito, may nagpurula. Ay mga kapatid, hindi naman po masyadong ganun. Hindi man ako marunong mag-preach na maano kayo. So, lalo na sa kalalagayan ko ngayon. Ayun, biyaya po at nawala na yung ubo ko, na-observe ko. Talagang mabiyaya ang Panginoon. Ayan, so mga kapatid, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya makikita po natin mga kapatid, sa turo po ng Biblia, may mga dapat po tayong makita na mga bagay na sinasabi po ng salita ng Diyos na huwag tayong makipag-conform sa mundo. May mga specific po at hindi naman po lahat ng bagay po ay hindi tayo mag-conform sa mundo. Na for example, ginagawa ng mundo ay nagtatrabaho, hindi na din pala ako magtatrabaho, maglilingkod na lang ako sa buong buhay ko. Wala nang pagtatrabaho. Ginagawa ng mundo nag-aaral, hindi na din pala ako mag-aaral. So, ganun po ba? Hindi nasabi sa Bible na mag-aral ka sa secular. So, kapag ganun po ba, ano po bang natin? Hindi magkukonform. So, ibig sabihin po mga kapatid, mayroon din po mga limitations po yung verse pong ito na tinutukoy po ni Apostle Paul. Meron din po mga dapat po mga applications, right applications po na tinutukoy ang verse po na ito. Kaya po, gusto ko lang po na maging sensitive po yung bawat isa po sa atin. Be not conformed to this world. Unang bagay, mga kapatid, yung worldly attitude. Worldly attitude. Pag sinabi pong worldly, makamundo. Ito po yung makamundong pag-ugali. Worldly attitude. Yung pag-uugali po ba natin, na-observe po ba natin, nung simula po nung tayo nakaranas ng kaligtasan, mayroon na po bang naging pagbabago? Majority of your friends, napakadali magsalita ng mga walang kabuluhang pananalita. Napakadaling magmura, napakadaling mangsira ng kapwa,
Napakadaling magkwento ng hindi tama. Napakadaling magsinungaling. Napakadaling magbalita ng hindi makatotohanan. Napakadaling magsalita ng masasakit sa kapwa. Napakadaling magsalita ng nakakasira. May mga kakilala po ba tayo mga ganon? Amen. At ang ilan ba doon sa mga nabanggit ko din po ba? Minsan po, ganon din po ba? Nagiging ganon din tayo. Kapag gano'n po mga kapatid, yan po yung tinatawag po nating worldly attitude. Yan po yung mga attitude, yan po yung isa po sa katangian sa pananalita po to be specific na hindi po natin makikita po ni minsan sa Panginoong Jesucristo. Ni minsan po, hindi po natin makikita yung worldly attitude po sa Panginoong Jesucristo in terms of speaking. At maging po in terms of mentality, yung sa pag-iisip. Yung pag-iisip po mga kapatid, na yung pagiging negatibo ba o pagiging positibo, dyan na lang po tayo. Kung tayo po ay mayroon pang pag-iisip until now ng pagiging negatibo, yan po ay tinatawag po nating worldly attitude. Lumabas po tayo sa mundo, napakarami po tayo makikita ang mga negatibong tao. Napakarami po niyan. Na halos lahat na lang sumbat. Alam niyo po, ito po yung karakter po ng mga tao. Na tuwang-tuwa kapag maraming pagpapala. Tuwang-tuwa kapag maraming natatanggap na mga rewards and blessings. Kanina po sa message, nabanggit po yun ni Pastor. Kay Prophet Elijah. Yung babae tuwang-tuwa na binibless ni Lord. Pero noon na pong dumaan na po sa situation na hindi na po maganda yung sitwasyon ng kanyang buhay, ano na pong naging pananalita, ano na po yung naging attitude, naging na pong murmuring, naging na pong complaining, hindi na po naging mapagpasalamat, hindi na po naging appreciative. Kaya po ang isang tao po kapag mayroong worldly attitude, hindi mo makikitaan po yan ng contentment sa buhay. Parang palaging kulang po ang Diyos sa buhay niya. Wala pong pagpapasalamat, hindi mo makakitaan na natutuwa siya sa ginagawa niya, hindi mo makakitaan na nakukontento siya sa mga bagay na binibigay sa kanya ng Diyos. We call that worldly attitude. Amen. Hanap ka ng hanap. Alam niyo po, mahirap po. Kapag, ngayon pa lang po, especially sa mga kabataan, hindi na po kayo natutong makontento. Kapag nagkaasawa po kayo, mas mahirap po. Alam niyo po, mayroong isang kabataan, marami siyang crush. Hindi po siya nakontento sa isang crush, kundi marami po siyang crush. Alam niyo po yung isang bata po na yun, maraming crush. Nag-crush po siya. Hindi lang sa isang girlfriend, kundi sa madaming girlfriend din. Yes po. At dumating po sa point na nagkaroon po siya ng isang talagang pinaka-iibig-ibig niya. Pumili po siya dun sa mga niya, ng isa sa pinaka-iniibig niya. So yun po yung pinakasalan niya. Bata pa lang yan Ibig sabihin, para masyado naman kasi matagal yung kwento. Tumanda, pinakasalan niya po yun. Pero alam niyo po, nung nagpakasal po sila, nakita niya po yung tunay pong attitude po ng asawa niya. Hindi po siya nakontento. Kaya naghanap po siya ng iba. Kaya, kung titignan po natin, kung kabataan pa lang hindi na tayo natutong maging kontento sa isa. Hindi na tayo naging appreciative sa isa. Sa bagay na meron tayo. Kahit pagtanda po natin, hindi po tayo makukontento. Amen. Yan po nasasabi ko lang po itong story ito kasi meron po akong narinig na ngayon kasi kabataan pa lang, kapag kabataan talaga, hindi talaga masyado content sa isa. Hindi talaga masyado kontento sa mga bagay na meron siya. Talagang, parang attitude talaga, maghanap na maghanap, mag-receive na mag-receive. Pero, marami na po nagpapatotoo na kung ano po tayo ngayong kabataan, kung hindi tayo content bilang isang kabataan, wala tayong attitude na
godly attitude. Kabataan pa lang tayo. Pag tumungtong po tayo ng kahit mature tayo, magiging ganun pa din po ang attitude po natin. Kaya po mga kapatid, maging aral din po sa atin yung mga nanay po nagsasabi na okay lang anya na ganyan ang attitude ng batang yan. Na huwag masyadong disiplinahon, pa man bagay yan. Hayaan mo lang kung anong ginigibo niya, kung anong sinasalita niya, kung anong actions niya, kung anong mga kaugalian niya. Okay lang niya yan. Pag nagdakulaan niya, matured man niya. O nung lumaki, ano pong nangyari? Marami na po tayong na-witness po na ganyan. Kaya po sabi ng Bible, habang nasa murang panahon pa lang, itama na, isayos na. Nakaagaya ng isang puno na habang hindi pa malaki, hindi pa talagang yung nasa tamang panahon na, yung kalakihan at katigasan na, habang nababaluktot pa, ayusin na. Right. Kaya mga kapatid, medyo masakit po talaga yung pag-aayos po ng attitude. Kahit po sa mga bata pa lang. Kahit po nasa middle age ka, kahit nasa adulthood ka na, kahit matanda ka na, medyo masakit po talaga kapag naayos po yung ating attitude. Yes. Pero, sa pag-aayos po ng ating attitude, dyan po tayo maaayos eh. Dyan tayo magiging mas maayos. Dyan tayo magiging mas deserve para po sa Panginoon. Sa worldly attitude, yung pong sa mga pananalita, pag-iisip, at kahit nga lang po mga kapatid yung pag-iisip sa kapwa. Ano ba yung perspective, kagaya po nung the golden rule, tayo po ba, ano po ba yung attitude po natin, yung pakikipag-relasyon po natin sa iba? Karamihan po ng tao, hindi po maganda ang pakikitungo po sa ibang tao. Hindi maganda ang pakikitungo sa kapwa. So tayo po ba bilang isang Kristiyano, ano po bang attitude po natin? Sa school, tayo po ba pala kaibigan ba tayo? Sa school kapag may humingi ng tulong, tayo ba patulungin tayo? Ano po bang attitude natin? Mas pinipili ba natin na parang maging cool? Para maging astig lang? Na yung maging suplada ka? Na yung hindi ka maging approachable? Ano po bang attitude? Lahat po ng negative attitude, it's worldly attitude. At napakadali pong i-adapt ang mga negatibong bagay. Kaya mga kapatid, napakaraming aral po sa Biblia, tinuturo po sa atin that we must not conform to this world. According po sa 1 Peter, ayan, chapter 1, verse 15 to 16, sabi po doon, But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manners of conversation. Because it is written, Be ye holy, for I am holy. Na yung tumawag po sa bawat isa po sa atin ng mga Kristiyano, banal. Kaya ang sinabi po doon, kaya magkagawin din po sa lahat po ng aspeto ng atin pong pamumuhay and our attitude, kailangan po, piliin po natin na yung tayo po ay maging banal. Maging kalugod-lugod sa Panginoon. Be holy. Ang pagiging banal po, it's not mean na yung masyado ka ng, yung mga nakikita natin na masyadong mainhin masyado magsalita, mabagal magsalita, parang hindi makaputol ng kamote. Yung para bang sobrang amo. Hindi naman po ganun sinasabi pong holy. Na yung pagiging holy lang po mga kapatid, yung maging totoo ka lang. Na yung hindi ka maging hypocrite. Ang mga Pharisees po, the good example of worldly attitude. Nagpapanggap nang hindi naman talaga ganun po ang kanila pong attitude. Nagpapanggap po na banal, pero hindi po talaga kabanal-banal ang kaisipan. Kapatid, don't conform to this world. Be not conformed to this world. Ayusin po natin yung ating attitude. Ano po ba yung mga attitude po natin na hanggang ngayon, mahirap po para sa atin na ayusin? Pagiging magalitin, pagiging masilusin, pagiging mainggitin,
pagiging madaldal, na hindi wala sa tama, palabiro. Yung attitude po na palabiro, maganda po sana yan kapag naitama. Pero ang sobrang pagbibiro po mga kapatid ay hindi tama. May mga biro po na hindi tama. Amen. Sabi nga po ni Apostle Paul, winarningan po yung mga taga-Thessalonians na avoid vain babblings. Kahit po si Timothy. Siguro si Timothy po, palabiro din. Kaya po, binabalaan niya po si Timothy na avoid vain babblings. Mga pagbibiro. Ang pagbibiro po kasi minsan nagdadala po kasi ng katuwaan yan. Pero beware. Be not conformed to this world. Alam niyo po, may mga sumikat po dahil sa pagbibiro. May mga kinikilala pong tao dahil sa pagbibiro. Sa pagbibiro po ay nakasira ng buhay ng iba. Amen. Nakasira ng karakter ng iba. Ang pagbibiro po, dalawang klase po. May tinatawag po tayong clown and joker. Pag sinabing clown, yung gumagawa ka ng mga bagay sa sarili mo, ikaw lang, pinag-itripan mo yung sarili mo para makapagpatawa ka lang. That's attitude also. Sa tingin niyo po, bagawain po yun ng banal. Na yung nag-ano ka, papakakingkoy ka para makapagpatawa ka. So that's where the attitude. Kaya naman, yung pagiging joker, yung pinagtitripan mo yung iba para makapagpatawa ka lang. That's worldly attitude. Kaya mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng attitude na hindi tayo nakakatapak ng tao. Amen. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng attitude na yung hindi tayo nakakaagrabyado ng tao, na hindi tayo nakakasira sa buhay ng ibang tao. At especially, na yung hindi masira yung buhay ng bawat isa sa atin. Mayroon pong tinatawag po, may mga question po ngayon, ano bang pipiliin mo? Gusto mong maging marupok? O gusto mong maging mapusok? Kayo po ba, ano pong pipiliin niyo? Maging mapusok o maging marupok? So, yung mga question na gano'n. Diba? Ang Kristiyano po, tayo po bilang isang Kristiyano, hindi po dapat tayo marupok, hindi rin tayo dapat mapusok. Parang yung term po kasi ng mapusok at marupok, yan po ay hindi po magandang term. Kung pag-aaralan niyo po yung term yan, in sexual manner po yan eh. So that's where the attitude. May mga tao, may mga babae po na masyadong seductive, mapang-akit na mga kalalakihan. Kasi sa pagkikilos, hindi attitude. Attitude ba? Na yung pinipili, parang talagang malandi para talagang gustuin ng mga kalalakihan. Meron din po mga kalalakihan pong ganyan, hindi lang po kababaihan ha. Right. That's worldly attitude. Napakarami po, kahit po mga Kristiyano, nagpapaganda, nag-aayos, nagsusuot ng mga hindi magandang damit para lang maging kaya-aya sa paningin ng mga kalalakihan. That's worldly attitude. Noong panahon po, balot na balot po ang mga babae. Tama. Yung mga babae po noon talagang mga liberated. Ngayon po, yung mga hindi liberated daw, conservative. Pero ngayon po mga kapatid, mga liberated na po ang mga kababaihan po ngayon. Paeksian na po ng damit. Pumunta ka sa mall, kung alin po yung pinakamaiksi, ano po yung pinakapangit na damit, yun po yung pinakamahal. Kung ano po yung punit-punit na damit, yun po yung mahal. What? Diba? Nagsusuot po nun yung may mga worldly attitude. Kaya mga kapatid, tayo po, ano po bang attitude po natin? Piliin po natin na magkaroon po tayo ng godly attitude. And that's a real and true transformation. Be not conformed to this world. Maganda ka, kahit hindi ka maganda sa paningin ng mundo. Gwapo ka, kahit hindi ka gwapo sa paningin ng mundo. Maganda ang karakter mo. Amen. Kahit hindi maganda karakter mo sa paningin ng mundo. Maganda yan sa paningin ng Diyos. Kaya choose to please God. Una mga bagay, mga kapatid, don't be conformed to this world in worldly attitude. Pangalawang bagay, mga kapatid, in worldly appeal. Worldly appeal. Ito po parang na-mention po natin kanina, yung patungkol po sa kasuotan, worldly appeal. Pag sinabing appeal, di ba, parang ang niya na sa atin, ang dulot niya sa atin ay yung dating ng isang tao, appeal. Yung nagbibigay ng appeal, ganun.
But in the word verb, in the dictionary po, kapag inano nyo po yung verb po ng appeal, ang ibig sabihin po niyan, yan po yung kalugod-lugod. Yan yung kalugod-lugod po sa tao, appeal. Yan po ang definition po ng appeal in a verb. Iba, yung noun po, yun po yung sinasabi po nating dating. Pero yung verb po niyan ay kalugod-lugod. Kasiya-siya. So, ibig sabihin mga kapatid, pangalawang bagay po mga kapatid na dapat hindi po tayo mag-conform in this world in worldly appeal. Yung mga kasiyahan po sa mundong ito. Alam niyo po ang mundong ito, marami pong dulot na kasiyahan. Basta marami ka lang pera. Basta may pera ka lang. Para mabigay sa iyo yung mga happiness ng mundong ito. Kaya nga meron akong nakausap din na kapatiran na may problema po ng financial. Kasi bakit? May wants. Wala man po yun dito. Wala man po dito ngayon. Appeal. Worldly appeal. Mga kagustuhan po, mga kasiyahan po ng laman. Ito po yung mga affections, mga kagustuhan na hindi po makalangit, kundi makamundo. Mga bagay po na hindi po, mga bagay na nakikita po natin, yan po ay mga worldly. Yung mga bagay po na hindi nakikita, that's heavenly. Amen. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 3, set your affection on things above, not on things on the earth. Na-mention na po natin yung kauna-unahan, yung pinakang nagbibigay po talaga ng kasiyahan po sa tao, yun pong pera. Kapag tayo po bilang isang tao, ang kasiyahan po natin kapag madami po tayong pera, that's worldly. Masaya kapag marami wallet mo, kapag walang laman wallet mo, malungkot ka. That's worldly attitude. Ang worldly appeal mga kapatid, ito yung mga bagay na hindi makalangit na nagbibigay ng kasiyahan po sa atin. Na-mention na po natin kanina, yung sa kasuotan, yung dress. Tayo po ba bilang isang Kristiyano, ano po ba yung mga kasuotan po na nagbibigay ng kasiyahan po sa atin? Nasiyang-siya tayo kapag nagsusuot tayo ng mga ganong klaseng damit. Yung ba mga pormahan na mga mamahalin para lang makasabay sa uso, makasabay sa mga luho ng kaibigan, ng mga tao, ng majority. Yung mga suot na kahit may iksi, punit-punit, makasabay lang sa uso. Maging appealing lang, magsusuot, kahit hindi maayos, kahit hindi tama, kahit hindi biblical. So ano po bang mga appeal natin? Ano po ba yung mga kagustuhan natin? Ano ba yung mga nagbibigay po ng kasiyahan po sa atin? Kapag nasa school, ano po bang pipiliin natin? Deny the Lord or deny the world? Piliin ba natin magpaka-Kristiyano? Ay, ano kasi Roger, siyempre, PE naman talaga namin. Kaya, ganito talaga uniform namin sa PE. Sa mga babae, ganito required. School namin kasi, ganito requirement sa aming kasuotan Pero nasa sayo naman yan. Kristiyano tayo. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Tinuturo sa atin ni Pastor. Kaya, the choice is ours. And the consequences din ay sa atin din. Meron tayong kanya-kanyang pananagutan. The worldly appeal. At ano pa po mga kapatid? Ito po yung isa po sa pinakakinaumalingan po ng tao, yung music. Yung mga musika. At pag sabi ko music, nag-on ng music doon sa kapitbahay. Ano po mga kapatid? Simula po nung tayo bata pa, gustong-gusto po natin nakikinig tayo ng music. At gustong-gusto po natin na naririnig po yung mga awitin, di ba? Nung mga bata pa lang tayo, natatahimik tayo sa pag-iyak kapag kinakantahan tayo ng nanay natin. Tama? Pag kumanta na yung nanay mo, kahit hindi naman marunong kumanta yung mama mo, pag kinantahan ka niyan, sanggol ka, tumitigil. Naayos po yung yung mood. Tama? Makikita natin, kahit nung mga bata pa lang tayo, gustong-gusto na natin ang music. Amen. Nung bata na, nakakapagtayo na, sumasabay-sabay na sa indak ng music. Until now.
most of us, masasabi natin, I'm music lover. Pero sino bang hindi music lover? Pero halos lahat naman po may tinatangkilig na musika. Kaya mga kapatid, alam niyo po ba, maging aware po tayo na hindi po lahat ng music ay godly. Pag hindi po godly ang music, it's worldly. Amen. At kapag yung mga music po ay worldly, napaka sarap pakinggan po niyan, mga kapatid. It's appealing sa flesh. Yan po yung tinatawag po ni Apostol Pablo na lust of the flesh also. Yung po makagustuhan po ng laman. Right. Yung pakikinig po sa music, parang maano yung emotion mo. Alam niyo po, may mga arguments po patungkol po dito. Sinasabi na ang music niya, hindi man niya nakaka-apektan niya sa ugali ng tao. Hindi man niya ma-apektuhan pagiging Kristiyano mo. Makinig ka ng worldly music, makinig ka ng rock and roll, makinig ka ng mga music na mga drama, yung mga iiyak ka, yung mga music na mga uso ngayon, mga astig na music, kinig ka niya, hindi man ma-apektuhan yung pagiging Kristiyano mo. Sino po nagsabi? Alam niyo po mga kapatid, marami pong pag-aaral na ginawa patungkol po sa music. Arin ko na lang po yung pag-aaral po patungkol sa plants, na mayroong isang kwarto, nilagay yung dalawang kwarto, pero nilagyan po ng isang halaman. Parehas na halaman. Parehas ang edad ng halaman. Parehas na klase ng halaman. Nilagay po doon sa magkabilang kwarto. Dito sa isang kwarto, nilagyan ng isang ng halaman. At ang pinapatugtog doon sa kwartong yon, yung worldly music. At dito naman, sa kabilang kwarto, pinapatugtog dito, yung mga solemn na music. Good example dyan, yung mga godly music, mga hymns, spiritual songs. Yun po yung pinapatugtog po dito. Dito, rock and roll. Yung mga prakrakanan. Alam niyo po, inobserbahan po yun. Sa loob pa lang ng ilang araw, nakita na po yung pagkakaiba. Yung isang halaman dito sa kwarto, payat, ito, healthy tignan. Nung mga ilang araw pa na obserbahan, ito nagdidilaw na yung dahon. Sa kabila, do sa worldly music yung pinakikinggan. Dito, green na green, healthy, maganda. Hanggang sa nagsimula na namumulaklak na yung dito. At dito naman nagsisimula na parang simula pa lang, as in, malnourished. Hindi malusog, hindi maganda. Kaya makikita natin mga kapatid, ang music po, nagbibigay ng dulot po sa ating mga buhay. Amen. Sabi nga niyan, kung ano yung music ang pinakikinggan mo, yun din yung nag-i-effect sa buhay mo. Makikita mo kapatid, pag ang tignan mo ang gallery ng music ng friend mo, kapag makita mo dyan majority parang mga rock music, tignan mo damit niya, parang pang hip-hop din. Observe nyo? Pag mga drama, mga panamit niya parang din, madrama din. Pag mga emo, parang pananamit niya, parang yung mga lalaking damit din, mga hindi Yes, nagre-reflect sa sarili, di ba? Yes. Ay, ma-observe natin eh. Alam niyo po, hindi totoo po mga kapatid na ang music hindi po makaka-effect sa buhay natin, especially bilang Kristiyano. Makaka-effect po yan, Amen. emotionally, mentally. Tignan mo manood ka ng pelikula na horror, sabihin nating Annabelle, tapos ang background music pang Mr. Bean. Pag dumating na ba si Annabelle, matatakot ka o matutuwa ka? Pero pang Mr. Bean ang background music, pag dumating na si Annabelle, matutuwa ka, instead matakot ka. Tama? Yes po. Ganyan po ang epekto po ng music. O nanonood ka ng drama, ayun na yung drama na na talagang namatay na yung magpartner sa pagmamahalan nila, tapos yung music nakakatakot. Ano ba, may iyak ka ba o parang scared ka? 'Di ba? Ganun po 'di ba? Sa pa lang hindi pa po natin naririnig pero may impact na. Na-imagine na natin. Magkaganon din po mga kapatid. Kaya diyan po sa mga study po ngayon makikita natin na totoo po na ang music napakalaki po ang nagagawa at nagiging impact niyan sa buhay ng bawat isa sa atin. According po sa study, si Dr. David Cloud na po nagsabi, na ibahagi din po sa akin ni Pastor po yan. Dati po kasi, talaga nakahiligan ko po yung worldly music. Na po ako sa gitara talaga, tutugtog ako ng Pero yung naturuan po ako ni Pastor, na-inform po ako about sa bagay na nasaktan talaga ako noon. Kasi music lover ako Dami kong alam na worldly music, dami kong tinatangkilig ng mga worldly music. Pero according sa study ni Dr. David Cloud, kahit hindi unintentionally,
nagpapatugtog ka na nakarinig ka ng music, ng worldly music, babagsak ang spirituality mo. Kahit hindi ikaw yung nagpatugtog, kahit wala sa cellphone mo, kahit nakakarinig ka lang na nagpapatugtog yung friend mo, nagpapatugtog yung kapitbahay mo ng makamundong awitin, babagsak spirituality mo kapag hindi mo nilabanan yan. Kaya alam niyo po mga kapatid, nung nalaman ko po yun, medyo masakit nung una pero nakita ko po sa buhay ng karamihan ng Kristiyano na nakikinig ng worldly music. Hindi mo makita na nag-grow, hindi mo makita na lumalago. Dahil lamang po yan sa music. Alam mo po, nakakatuwa po kapatid. Kasi yung kapitbahay po namin, nagpapatugtog po every day, halos every day. Sa umaga, nagpapatugtog yan ng mga contemporary music. Yung mga mga pang worship song. Yes po. Pag umaga, kapag nagtatanghali na po yan, ang mga tugtog niya na po yan, mga love song na. Yung, opo, may ganyan transition eh. Alam niyo po, worst kapatid, pag hapon na, huwag ka na makinig lalo. Talagang, grabe ito. Ito yung ibang level eh. Pag siyempre, worldly music, contemporary na yun eh. Tapos nag-worldly music na siya. Pag hapon na po mga kapatid, yan ay maririnig mo yung mga tahong, yung mga rap ni Andrew A. Sabi ko, wow. Ganun, may transition. Paggabi. Yung paggabi, hindi na. Tulog na siguro. Pagod na kapakinig. Ganun po. Kaya alam niyo po mga kapatid, music war. Lakas po na speaker. Minsan nasigaw kami niya ni Brother Len. Saan? Sisigaw kami dun sa Sisigaw kami sa bahay. Kaya kami din, din kami, kakantaan kami niya ni Brother Len. So, ganun po mga kapatid. Kapag hindi po tayo naging aware sa music, maapektuhan po niyan ang pagiging Kristiyano po natin. Yes. May mga drums na music, may mga nakaka-induct na music. Ang music po mga kapatid, tatlong bagay po yan. Tatlong klase po yan. Yung worldly music, yan po yung mga music na as in wala pong Diyos. Wala pong mensahe po patungkol sa Panginoon. That's worldly music. Pangalawang bagay po mga kapatid, yung tinatawag nating contemporary music. Pag sinabing contemporary, yan yung mga awitin din na may mensahe ng Panginoon pero ang music niyan walang pagkakaiba sa worldly. Amen. Yan pong dalawa pong yan, may pagkakaiba pero parehas lang po ang epekto po niyan sa buhay ng Kristiyano. Yung pangalawa kapatid, yun po yung tinatawag nating solemn music, yung nakakapag-relax, solemn music, at yan yung nakakapag-bless na music. That's heavenly music. Yan po yung godly music. Yan po yung beneficial po sa bawat isa po sa atin. Yan po yung musika na makapagbibigay ng tulong po sa bawat isa po sa atin. Appeal. Ano po ba yung mga music po na nagbibigay ng appeal sa atin hanggang ngayon? Kahit po mga bata, kapatid winarningan din po ni Dr. David Cloud. Kasi may mga bahay daw po na sa bata, kahit po yung mga awitin lang daw na pambata, okay lang naman daw na patugtugan mo yun ng mga worldly. Na may drums, may mga tugtugin na nakaka-induct. Okay lang naman daw, sabi ng karamihan na sa simbahan. Pero pinag-aralan din po ni Dr. David Cloud, ang bata, isa sa nagiging sanhi kung bakit masama ang ugali ng bata dahil po sa pinakikinggang music. Amen. When the music is aggressive, ang bata din po nagiging aggressive. Kaya mga kapatid, kahit bata pa lang, turuan na po natin, disiplina na natin, kahit po in terms of music. Worldly appeal. Sabi sa Bible, train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tayo mga bagong Kristiyano lang din tayo. In terms of spirituality, mga bata pa tayo. Kailan pa tayo tuturuan? Kailan pa tayo magtitino? Kailan pa tayo mag-aayos? Kaya mga kapatid, the worldly appeal. At pangatlo, at huli, yung tinatawag po nating worldly activities. Worldly activities. Yung una, worldly attitude. Pangalawa, worldly appeal. At pangatlo, worldly activities. Yung mga activities, yung mga kaganapan po sa buhay natin. Sa buong linggo, ano ba yung mga pinagkaabalahan po natin sa buhay natin? Ano po ba yung mga pinagkaabalahan? Ano ba yung umuubos ng oras natin, ng 24 hours natin? Yung mga tao po umuubos po sa buhay nila, kalahati ng oras sa buhay nila sa 24 hours nila, na-spend sa pagtulog. Meron po mga taong ganun. Meron naman po, half of their days, 12 hours, half or the 24 hours, na-spend sa pagtatrabaho. 12 hours.
Di ba, working hours, ano lang 8 hours. Pero nag-overtime, 12 hours. Sa pag-aaral, half of their, 24 hours. Saan po ba natin na-spend majority yung oras po natin? Kung magkakaroon tayo ng listahan, mayroon ba tayo mga oras at panahon na pinaglalaan para sa Panginoon? The activities. Yung mga activities po na hindi po sa Panginoon, we call that worldly activities. Pero hindi naman po lahat ng worldly activities hindi tama. May mga tama din pong gawin. Kahit po worldly activities, kailangan din natin gawin. Yan po yung trabaho, yan yung pag-aaral, yung mga gawain natin sa bahay, that's worldly activities. Pero pag sinabi po natin, be not compromise, yung mga activities po na hindi maganda, na hindi tama, hindi maayos. Yung mga time na sobra, na dapat para sa Panginoon na, ginagamit mo pa. Ano po yung mga pagkaabala natin sa buhay? According po sa study, ang mga panon po ngayon, ang tao po gumagamit po ng cellphone halos half of the days of their hours ng gadgets. Minsan sobra pa. Palagi may hawak ng cellphone, palagi nakaano sa cellphone. Alam niyo po mga makikita mo pag pala cellphone, ang ano niya pag nakaharap ganito yan. Pag nakaside ganito yan. Tignan mo. Pag ganun pala cellphone yan eh. Kaya tingnan yung katabi mo, baka minsan tulog lang yan, nakikinig pa ng preaching tulog. Kaya doon sa nagpa-practice kami ng choir, sabi ko, grabe posture mo. Nalat ako pala cellphone. Yun nga, nagsi-cellphone nga eh. Pangit, sabi ko. Kaya ako nag-ayos ako ng posture kasi baka bata pala mag-osteoporosis na. Mahirap pagka ganun, diba? Kaya, alam mo, sa panahon po natin ngayon, kahit bata matanda, malabo na mata. Pero most of their time spending with gadgets. Kaya po umiikli po ang buhay ng tao po ngayon dahil po mali po ang pinagkakaabalahan. Yes. Kaya po mga kapatid, ayusin po natin ang ating mga activities. Ito po ba ay godly o ito ay worldly? Unang bagay, ituon natin sa gatherings. Ano po ba yung mga sinasamahan nating gatherings? It's worldly ba? Hanggang ngayon ba tayo umaattend ng mga sayawan, umaattend ng mga inuman, umaattend ng mga walang kabuluhang mga event sa buhay, yung mga gawain na hindi makapagbigay ng magandang dulot sa ating pagiging Kristiyano. We call that worldly. Meron po masamang epekto yan. Alam niyo po sa party, marami na pong namatay. Sa sayawan, marami nang namatay. Marami na pong nawalan ng dignidad dahil po sa mga sayawan, dahil sa mga inuman. Birhen pa po nung pumunta sa inuman, nung pag-alis, nanay na. Ganun po ang transition. Kaya yung mga activities, yung mga gatherings po na sinasamahan po na, ano bang pinipili po natin? Masaya po ba tayo na nasa simbahan? Ilan lang yung nag-amen. Ibig sabihin niya masaya. Masaya po ba tayo pag nasa simbahan? Masaya po ba tayo pag natin ng prayer meeting? Masaya ba tayo pag kasama natin kapwa nating Kristiyano? Kapag kaganyan po kapatid, may godly attitude tayo. And we likely the godly activities. Masaya tayo kapag mayroong activity sa church. Mayroong activity na makakatulong sa atin spiritually. Pero kapatid, pag ang kinahumalingan natin, majority, yung mga activities na hindi sa church, you are worldly. Kaya mga kapatid, choose godly gatherings. And also, yung mga work, yung mga trabaho. Tayo po, may mga estudyante tayo, magtatrabaho kayo. Ano ba pipiliin yung trabaho? Yung trabaho ba na pang-Kristiyano o yung trabaho hindi pang-Kristiyano? Hindi po lahat ng trabaho, mga kapatid, blessing. Porket mayroon nag-offer sa iyo ng opportunity, blessing na yan. Kalooban ng Diyos na sa iyo yan. Hindi po lahat ng trabaho, blessing. Amen. Pero inaalok, madaling lang to, isang gabi lang tong trabaho. Pero magiging milyonaryo ka dito. Praise God. Blessing, ito na siguro pinagpipray ko. Yung pala maghatid ng shabu. Diba? Hindi po lahat ng opportunity blessing, mga kapatid. Tayo po mga kabataan, may mga college level na po dito. Mga nag-aaral, magtatapos, mag-graduate, maghahanap ng trabaho.
Kapag tayo po ba naghanap na ng trabaho at may nag-offer sa iyo ng trabaho abroad, may nag-offer sa iyo ng trabaho malayo sa simbahan, may nag-offer sa iyo ng trabaho na alam mo hindi pang Kristiyano, walang pananambahan, igagarap mo ba yung trabaho yun? Oh, medyo mahirap po pagpili kapag malaki po yung binibigay na offer. Yes. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi po ng isang pastor, may kukonsider mong kalooban sa iyo ng Diyos ang trabaho na ino-offer sa iyo kapag una, hindi ka niyan hahadlangan sa pananambahan. Pangalawa, hindi niyan masagasaan ang pananampalataya mo. Pangatlo, kapag hindi ka niyan nilayo sa ministry mo. Kapag may trabaho ka, pero at the same time, nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Pang-apat, hindi ka nalalayo sa simbahan mo. Pag ganyan po, pag yun yung answer, yung apat na yan, Amen. answer po dyan, yes. Yung trabaho na yun, yung opportunity na binibigay sa'yo, kalooban yan sa'yo ng Diyos. Amen. Pero kapag kahit po isa dyan no, hindi yan kalooban sa'yo ng Panginoon. Minsan po, isang Kristiyano, kahit po may no na answer dun sa apat na yun, ginagrab na lang yung opportunity. Kasi baka daw wala nang masunod. Baka wala nang iba na dumating na mas maganda dun sa offer. Pero alam niyo po mga kapatid, kung ikaw lang magiging matyagang Kristiyano, mapapatunayan mo na kapag ginawa mo, na pinili mo yung trabaho na yes ang sagot sa tanong na yon, doon ka mas magpapalain ng Panginoon. Ang pagpapala po hindi dahil sa ganda ng offer. Ang pagpapala po ng Diyos kapag yung offer na yon ay galing talaga sa Diyos. Amen. Hindi po lahat ng nag-o-offer ay sa Diyos. Hindi lahat ng magandang offer ay sa Diyos. Right. Pero kapag yung offer po na pinili po natin, binasi po natin sa kalooban ng Diyos, yan po yung offer po na talagang mag-o-over po sa atin at mag-o-overwhelm sa atin ng pagpapala. Kaya mga kapatid, choose the will of the Lord. Choose godly activities. So yan, almost tapos na po tayo sa message. Yun lang po. Kapatid, so paano po ba sa buhay natin magagawa po natin na palagi po nating mabigyan ng kaluguran ang Panginoon? Na palagi po nating ma-please ang Panginoon? Paano pa palagi na malaman natin ang kalooban ng Panginoon? Na mabigyan natin siya ng kaluguran? Paano tayo mabuhay ng bilang isang makadiyos at hindi worldly? Una mga kapatid, know God's will. Maging palaaral tayo ng salita ng Diyos. Maging palakinig tayo sa salita ng Diyos, sa preachings, para malaman po natin yung kalooban po ng Diyos. Yan po kailangan natin para palagi po natin sa buhay natin, malugod natin ang Diyos. Know God's will. And also, and last, know God well. Know God well. Amen. Pag sinabi pong well, lubos. Kilalanin po natin ng lubos ang Diyos natin. Mga kapatid, for our conclusion, sa mga pinagkakaabalan ba natin, sa ating attitude, in our attitude, sa mga bagay na appealing sa atin, nakasiya-siya sa atin, at sa mga activities sa buhay natin, napakadali po mga kapatid, matukoy po kung paano natin mabibigyan ng lugod ang Panginoon. Just simply ask this question to yourself. Kung ako ba ang Panginoon Jesucristo, gagawin ko ba ang gagawin kong ito? Gagawin ko ba ito? Gagawin ko ba yan? Kung ako ba ang Panginoon Jesucristo, magiging ganito ba ang aking attitude? Just ask yourself, kung ako ba ang Panginoon Jesucristo, gugustuhin ko ba ang bagay na ito? Kung ako ba ang Panginoon Jesucristo, gagawin ko ba ang bagay na ito? Yan lang po, yung simple question lang po na yan, malaking tulong na po yan sa bawat isa po sa atin. Napakarami na po nagpatotoo. Yan lang pong question na yan. Tanong mo sa sarili mo palagi, kapag mayroon kang attitude, yung attitude ko bang ito, Panginoon? Kung ganito ba ang attitude ko, magiging attitude ba rin ng Panginoong Jesucristo? Kung ako Panginoong Jesucristo, ganito din ba attitude niya? Kung ako ba ang Panginoong Jesucristo, ganito din ba ang appealing sa Kanya? Ang mga bagay na kasiyasiya sa Kanya? Kung ako ba ang Panginoong Jesucristo, gagawin ko ba ang mga activities na ito? Yan po ang tinatawag po nating wisdom. Yung makita mo ang perspective ng Diyos sa sarili mo. Na ikaw mismo makita mo kung ano ang kalooban ng Diyos. We call that wisdom. Hey mga kapatid, be not conformed
but be transformed. Yun lamang po, and to God be the glory.